Ang pelikula ay nakatakda sa taong 2065, kung saan ang pagbabago ng klima ay unti-unting nagiging sanhi ng pagiging hindi na matitirahan ang Earth. Ang matagal na tagtuyot ay nagpapatuyo ng mga lupain, habang ang supply ng pagkain at tubig ay paubos na. Dahil dito, nagpatupad ang isang kumpanyang pag-aari ng gobyerno, ang Outermore, ng isang bagong programa na tinatawag na Climate Migration Strategy upang suriin ang posibilidad ng bagong tirahan ng mga tao sa kalawakan. Sinusubukan din nilang palitan ang mga tao sa Earth ng mga AI clones na tinatawag na human substitutes. Sa susunod na eksena, nakikilala natin ang mag-asawang sina Hen at Junior na nakatira sa Midwest. Nakatira sila sa isang malayong sakahan na ipinasa mula sa 5 henerasyon ng pamilya ni Junior. Nalaman natin na ang mga magulang at lolo't lola niya ay nakalibing doon, na hindi ikinatuwa ni Hen. Napagtanto rin natin na ang kanilang pagsasama ay nagkakaroon ng problema dahil nais ni Hen na lumabas at maglakbay. Samantalang mas gusto ni Junior na manatili sa kanyang lupang pamana at inaasahan din niyang ganoon din ang kanyang asawa. Isang gabi, habang natutulog ang mag-asawa, bigla silang nakarinig ng katok sa pinto. Nag-alala sila dahil halos wala silang bisita. Sinabi ng lalaki sa kabilang panig ng pinto na nais lang niyang makipag-usap tungkol sa isang bagay at wala siyang masamang intensyon. Naglabas ng rifle si Junior, ngunit pinigilan siya ni Hen at sinabing malamang naliligaw lang ang lalaki. Bigla na lang binanggit ng bisita ang kanilang mga pangalan. Kaya't naguluhan si Junior at sa wakas ay binuksan ng pinto at pinapasok ito. Pagpasok sa bahay, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Terrence at sinabi niyang siya ay isang kinatawan ng Outermore. Ibinunyag niya na ang patuloy na mga sandstorm at kakulangan ng hangin ay nagiging sanhi ng pagiging hindi na matitirahan ang Earth. Kaya't balak ng gobyerno na ipadala ang buong sangkatauhan sa kalawakan. Gayunpaman, bago ipadala ang lahat, plano ng kumpanya na subukan muna ang proseso sa isang maliit na grupo ng mga tao. Ipinahayag ni Terrence kay Junior na napili siya bilang isang kandidato para sa misyon. Hindi siya mawawala magpakailanman, ngunit titira siya sa bagong tirahan sa loob ng ilang taon. Sa narinig, labis na nagulat ang mag-asawa at agad na tinanggihan ang alok. Ipinaliwanag ni Junior na mahal niya ang kanyang asawa at hindi niya kayang iwanan itong mag-isa sa malayong lugar na ito. Subalit, ipinaliwanag ni Terrence na wala silang pagpipilian at kailangan ni Junior na sundin ang utos. Sinabi rin niya na aabutin ng 1 taon ang proseso ng pagpili, at sa panahong ito, maaari silang magkasama ng normal. Pagkatapos nito, umalis na si Terrence. At bago siya tuluyang umalis, sinabi niya kay Junior na alagaan si Hen. Labis itong ikinagulat ni Junior at nagtaka siya kung bakit sinabihan siya ng isang estranghero na alagaan ang kanyang asawa. Maya-maya ay nilapitan niya si Hen sa kama at tinanong kung kilala ba niya ang lalaki, ngunit itinanggi ito ni Hen. Sa kabila nito, nanatili pa rin kainahinala para kay Junior na basta na lang dumating ang lalaki at inaanyayahan siyang pumunta sa kalawakan. Pagkatapos ay naghanda na siyang matulog, ngunit halatang hindi komportable si Hen at hiniling na sa guest room na lamang siya matulog mula ngayon. Labag man sa kalooban, inis na inis si Junior, ngunit iginalang niya ang hiling ng kanyang asawa at lumabas ng silid. Kinabukasan, nakita ni Hen ang kanyang asawa na umaalis ng bahay at bumaba siya sa basement, kung saan naroon ang natatakpan niyang piano. Lumalabas na dati siyang tumutugtog nito, ngunit kinailangan niyang huminto dahil ayaw yun ng kanyang asawa. Nang hapon, makikita natin ang mag-asawa sa kani-kanilang trabaho. Si Junior ay nagtatrabaho sa isang pabrika ng karne, habang si Hen naman ay isang waitress sa isang lokal na kainan. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagiging malamig si Hen sa kanyang asawa, at hindi maintindihan ni Junior kung ano ang nangyayari. Akala niya ay nag-aalala si Hen tungkol sa kanyang nalalapit na pag-alis kaya't ginagawa niya ang lahat para maayos ang kanilang relasyon. Isang araw, habang abala sila sa mga gawain sa sakahan, sinabi ni Junior na malamang hindi na bumalik si Terrence dahil marami ring mga napiling katulad niya. Ngunit, tiwala si Hen at sinabing siguradong babalik ito. Halos parang alam niya ang mas malalim na dahilan ng sitwasyon. Gayunpaman, hindi na ito pinansin ni Junior at sinabihan si Hen na huwag nang suotin ang kasalukuyang t-shirt na suot nito. Nang tanungin siya ni Hen kung bakit, sumagot si Junior na yun ang suot ni Hen noong una silang magkita, at ayaw niyang masira ito. Nagulat si Hen at tinanong kung ano pa ang naaalala ni Junior sa kanilang nakaraan. At sinabi nito na dati silang masaya. Lumipat ang eksena sa gabi, kung saan lumapit si Hen kay Junior sa guest room. Bigla siyang pamatong sa kanyang asawa at nagsimula silang magtalik. Pagkatapos ng pangyayaring ito, unti-unting bumuti ang kanilang relasyon at naging mas masaya kaysa dati. Muling nagsimulang tumugtog ng piano si Hen, at tila hindi na ito alintana ng kanyang asawa. Pagkalipas ng 1 taon, natabunan na ng isang napakalaking sandstorm ang lugar. Hindi nagtagal, dumating muli si Terrence sa bahay at ipinaalala kay Junior na kasama pa rin siya sa listahan ng mga napili at aalis na siya sa loob ng 2 linggo. Labis itong ikinagulat ng mag-asawa, at muling tumanggi si Junior na iwanan ang kanyang asawa. Ngunit ipinaliwanag ni Terrence na ito ang pinakamabuti para sa kanila at gagantimpalaan naman siya ng gobyerno ng malaking halaga ng pera. Sinabi rin niya na mananatili siya kasama ng mag-asawa sa loob ng 2 linggo upang magsagawa ng serye ng pag-aaral. Obserbasyon:
at pagkolekta ng datos kay Junior. Labis itong ikinainis ng mag-asawa at sinubukan nilang pilitin si Terrence na umalis. Ngunit hindi nila ito napilit. Kinalaunan, galit na galit si Hen at tinangka niyang itapon ang mga gamit ng kanyang asawa dahil aalis naman na ito. Gayunpaman, pinakalma siya ni Junior at sinabing kailangan nilang sulitin ang natitirang oras na magkasama. Biglang nakakita sila ng isang ipis sa loob ng kanilang aparador. Nakiusap si Hen sa kanyang asawa na patayin ito dahil baka dumami pa, ngunit tinitigan lang ito ni Junior na puno ng pagtataka. Sinabi niyang hindi pa siya nakakita ng ganoon dati, na ikinagulat ni Hen. Kinabukasan, nasa trabaho si Junior, ngunit agad siyang nabagot at gustong umalis. Dali-dali siyang nagpunta kay Hen sa kainan at isinama ito sa isang malayong lugar. Nagkaroon ng masayang araw ang mag-asawa, nagbalik tanaw sa kanilang buhay, at masayang pinagsaluhan ang oras na magkasama. Pagsapit ng takip silim, biglang nakakita si Hen ng kabayo na nagpakita mula kung saan at labis siyang naintriga. Nilapitan niya ang hayop at nagsimulang kausapin ito. Ngunit dito napansin ni Junior ang isang nasusunog na kamalig sa di kalayuan. Nag-aalala, mabilis na tumakbo si Junior patungo sa apoy, kung saan nakita niyang maraming mga alagang hayop ang natrap sa loob ng kamalig. Matapang na pumasok si Junior upang iligtas sila, ngunit agad siyang nawala ng malay dahil sa nakal-alasong usok mula sa apoy. Sa kabutihang palad, bago siya tuluyang bumigay sa mapanganib na kapaligiran, iniligtas si Junior ng ilang lalaki. Sa sumunod na eksena, nagising siya sa kanilang bahay at napansing nasugatan ang kanyang braso. Dito, malinaw na ipinaliwanag ni Terrence na kahit sadya niyang saktan ang sarili, hindi siya makakatakas sa kanyang mga obligasyon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Junior na hindi siya tumalon sa apoy para saktan ang sarili. Gusto lamang niyang iligtas ang mga hayop sa kamalig. Pagkatapos, habang naghahapunan, ipinaalam ni Terrence sa mag-asawa na kapag umalis si Junior, papalitan siya ng isang biological na replika ng kanyang sarili sa bahay. Ipinaliwanag ni Terrence na sa ganitong paraan, hindi magiging mag-isa si Hen at magkakaroon pa rin siya ng kasama na magpoprotekta sa kanya. Nang marinig ito, labis na nabahala si Junior at tumangging iwan ang kanyang asawa kasama ang isang robot. Banta niyang sasaktan si Terrence at hinamon itong makipag-away. Ngunit mabilis na pumagitna si Hen at sinampal si Terrence. Kinabukasan, muling sinubukan ni Terrence na kumbinsihin si Junior na ang robot ay para lamang sa kaligtasan ng kanyang asawa. Sa huli, napagtanto rin ni Junior na may punto ito at pumayag. Sa mga sumunod na araw, sinundan ni Terrence si Junior sa trabaho at inobserbahan ang kanyang ginagawa pati na ang kanyang reaksyon sa iba't ibang sitwasyon upang makalikha ng perpektong kopya. Isang gabi, makikita si Hen at Junior sa kama. Pinag-uusapan kung ano ang gagawin nila kapag bumalik si Junior mula sa kalawakan. Sinabi ni Junior na hindi na niya nais manatili sa sakahan habang buhay. Iminungkahi niyang simulan nilang maglakbay, gaya ng matagal ng gusto ni Hen, na ikinasaya ng kanyang asawa. Sa sumunod na eksena, maagang umalis sina Terrence at Hen. Nakita ito ni Junior na labis niyang ikinagalit. Nakita rin niyang may ilang hindi kilalang tao sa kanyang lupain, na labis na ikinabahala niya. Lumabas si Junior na may dalang baril at basta na lamang binaril ang mga lalaki. Bigla na lamang dumating ang isang spaceship mula kung saan at galit na galit din niyang pinaputukan ito. Ngunit bago pa siya makapagdulot ng seryosong pinsala, sinugod siya ng isang lalaki at tinurukan ng gamot na nagpawala ng kanyang malay. Pagsapit ng gabi, nagising si Junior at napansing may kumikislap na aparato sa kanyang leeg. Bumalik siya sa bahay at narinig si Terrence na ini-interview ang kanyang asawa sa isang kwarto. Sinabi ni Hen na palagi siyang nangangarap na magkaroon ng buhay na malayo sa kanilang kasal, gusto niyang maglakbay at makakilala ng bagong tao. Inamin din ni Hen na iniisip niyang tumakas. Iwan si Junior na walang ibang makikita kundi isang blankong papel. Pagkarinig nito, labis na nasaktan si Junior at napaiyak. Galit siyang pumasok at inakusahan si Terrence na gusto nitong agawin ang kanyang asawa. Hindi siya naniniwala na may replika at inisip niyang balak ni Terrence na manatili kasama si Hen kapag siya'y umalis. Sinubukan ni Terrence na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit ayaw nang makinig ni Junior. Sinubukan ni Hen na kalmayin siya at niyakap siya, ngunit nawalan siya ng malay sa bisig ng kanyang asawa. Kinabukasan, makikita si Hen na ginugupit ang kanyang buhok at nagsusuot ng magandang damit. Sa gabi, napansin niyang may spaceship na lumapag sa labas, at mula roon ay bumaba si Junior at pumasok sa bahay. Niyakap niya ang kanyang asawa at sinabing labis niya itong na-miss, at nagiging emosyonal din si Hen. Dumating si Terrence sa eksena at dinala si Junior sa ibang kwarto upang may ipakita. Pagpasok nila, nakita ni Junior ang kanyang replika na nakahiga sa sahig at mukhang litong-lito. Labis siyang nabigla nang makita kung gaano ito kapareho sa kanya at hindi makapaniwala na isa lamang itong robot. Dito ipinakita ang nakakagulat na twist. Ang Junior na kasama natin simula pa sa umpisa ng pelikula ay isa lamang replika. Ang tunay na Junior ay umalis papunta sa kalawakan isang taon na ang nakalipas at ngayon lamang bumalik sa kanyang tahanan. Ang araw na dumalaw si Terrence ay ang unang pagkakataon na dinala ang robot sa bahay at nagsimulang manirahan kasama si Hen. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Terrence na alagaan ni Junior si Hen at kung bakit may pagka-distant si Hen sa kanya noong una.
Pinuri ni Terence ang robot sa kanyang mahusay na trabaho ngunit ipinaliwanag na kailangan na siyang sirain ngayon. Nang marinig ito, labis na nasaktan ang robot at hindi makapaniwala na hindi siya isang tao. Nagsimula siyang sumigaw. Sinasabing totoo ang kanyang buhay at hindi nila ito basta-basta maaaring bawiin. Nang marinig ang kanyang mga sigaw, agad na pumasok si Hen. At niyakap nila ang isa't isa. Lumalabas na nahulog na ang loob niya sa robot na si Junior, na naging mas mabuting kasama kaysa sa tunay niyang asawa. Nagsimula siyang umiyak kasama ang robot, at ipinahayag nila ang kanilang pagmamahalan habang nakatingin ang totoong Junior sa gulat. Isang wasak na si Hen ang nagmakaawa kay Terence na huwag itong patayin. Ngunit hinayla siya ng mga tauhan ni Terence at dinala palabas ng bahay. Sinimulan niyang sigawan sila. Sinabing dapat silang mahiya at mapupunta sila sa impyerno para dito. Ngunit sa huli, pinatay ni Terence ang robot at inilagay ito sa isang plastic na bag. Habang si Hen ay patuloy na umiiyak sa labas. Matapos ang insidente, bumalik sa dati nilang gawain ang mag-asawa, gaya ng dati. Pero unti-unting bumagsak si Hen sa depresyon dahil labis niyang namimiss ang robot. Ito ang naging sanhi ng lalo pang paglayo ng mag-asawa sa isa't isa. Hindi katulad ng robot, si Junior ay makitid ang pag-iisip at hindi pinapansin ang mga kagustuhan ni Hen. Isang gabi, habang naghahapunan, inakusahan ni Junior si Hen ng pagtataksil sa kanya dahil natulog ito kasama ang robot. Ngunit ipinaliwanag ni Hen na hindi yun isang pagtataksil. Dahil nakita niya ang dating masayahing bersyon ni Junior sa robot at muling nahulog ang loob niya rito. Ipinahayag din ni Hen ang kagustuhan niyang umalis sa lugar na yon at iminungkahi kay Junior na pumunta sila sa ibang lugar. Pero sumigaw lang si Junior. Sinasabing wala siyang mapapala sa labas. Ilang sandali pa, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas matapos ang mahabang tagtuyot. Labis itong ikinatuwa ni Hen at nagmamadaling lumabas para ma-enjoy ang ulan. Lumalabas na ikinasal sila sa isang maulang araw. Kaya't may espesyal itong kahulugan para sa kanila. Inanyayahan din ni Hen si Junior na magtampisaw sa ulan. Pero nadulas siya at napahiga sa lupa, na labis niyang ikinagalit. Sinigawan niya si Hen. Tinawag itong tanga, at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Ang mga salitang ito ay labis na nakasakit kay Hen at dito niya napagtanto na hindi na niya muling makukuha ang bersyon ni Junior na natagpuan niya sa robot. Pagkatapos, pumasok siya sa loob at nagsimulang tumugtog sa piano, ngunit agad siyang na-frustrate at binasag ito sa sobrang galit. Kinaumagahan, nang magising si Junior, hindi niya makita si Hen saan man, ngunit nakakita siya ng isang blankong papel mula sa kanya. Lumalabas na tumakas na si Hen, gaya ng sinabi niya noon kay Terence. Labis itong ikinasama ng loob ni Junior at napaiyak siya. Hinanap niya si Hen sa buong syudad ngunit hindi niya ito matagpuan saan man. Sa hapon, dumating si Terence sa bahay at napansin ang basag na piano. Napagtanto niya kung ano ang nangyari sa mag-asawa. Kinagabihan, umiiyak pa rin si Junior nang bigla na lang lumitaw si Hen. Hinawakan niya ang kamay ni Junior at sinabing naroon siya upang manatili. Pagkatapos nito, tila naging masaya na naman ang mag-asawa. Ngunit kakaiba, si Hen ay naging masunurin, masigla, at laging nakangiti. Eksaktong kung ano ang gusto ni Junior mula sa kanyang asawa. Isang araw, habang umiinom at nagsasayaw sila sa bahay, napansin ni Hen ang isang ipis sa lababo at tinitigan ito ng may pagkamausisa. Inamin niyang hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay. Nang marinig ito, nabigla si Junior at dito niya napagtanto na ang babaeng kaharap niya ay hindi ang tunay niyang asawa kundi isang replika nito. Ngunit wala siyang pakialam at ipinagpatuloy lang ang pagsayaw kasama ito. Parang walang nangyari. Habang natatapos ang pelikula, makikita ang tunay na Hen na nasa eroplano, papunta sa isang bagong paglalakbay, isang buhay na matagal na niyang pinapangarap.